Binuntutan ng barko ng China ang barkong sinakyan ng isang civilian coalition papuntang Pag-asa Island. Hindi rin napalipad ng mga Pilipino ang isang China-made drone na humingi ng rehistro mula sa Chinese authorities kahit nasa Pilipinas sila. Nakatutok live si Von Aquino. Von. Vicky, nasa kanluran pa lang kami ng Mindoro kaninang umaga ay natanaw na namin ang isang China Coast Guard na bububuntot dito sa MV Kapitan Felix Oca na patungong Pag-asa Island para sa Fourth Civilian Mission to the West Philippine Sea. 60 nautical miles lang mula sa kanluran ng Mindoro ang lokasyon ng sinasakyan naming MV Kapitan Felix Oca nang mamataan namin ang bumubuntot na Chinese Coast Guard vessel na ito na may body number 3103. Matatandaang ang CCG vessel 3103 rin ang gumamit ng long-range acoustic device laban sa Philippine Coast Guard sa BRP Cabra noong January 2025. Ang long-range acoustic device ay may kapasidad na lumikha ng high decibel sound na maaring magdulot ng pagkasira ng pandinig. Walang Philippine Coast Guard vessel escort ang aming barko, pero ayon sa organizer na Atin to Coalition, may 2 tauhan ng PCG na on board para mag-monitor ng sitwasyon. Ang medyo nakakabahala, 60 nautical miles away pa lang po tayo west of Mindoro. So ibig sabihin well within our exclusive economic zone ay ini-escort na tayo ng Chinese Coast Guard. Sila pa talaga yung nag-i-escort sa atin. Kaya nakakabahala kasi definitely nasa loob pa po ito ng West Philippine Sea pero umaastang ayan na naman siga ang China. Nakasalubong din ng aming barko ang 2 warships ng Canada at Australia na ayon sa Armed Forces of the Philippines ay galing sa Balikatan Exercise Area. Pasado 2:00 naman ng hapon nang subukang magpalipad ng drone ng Atin ito Coalition habang nasa 127 nautical miles ang layo namin sa Mindoro. Pero ang drone hindi nakalipad kahit nasa teritoryo kami ng Pilipinas. Sabi ng operator na dedetect daw kasi ng system ng China ang drone dahil China-made ito. Lumabas pa nga sa screen ng operator ang isang prompt o mensahe na kailangang i-register ang drone sa Civil Aviation Administration ng China. Parang nagiging dayuhan tayo sa sarili nating bansa because why do we need to register our drone to their CAAC when in fact our drones are already registered to in our country. So and nasa Pilipinas pa naman tayo, bakit natin kailangan i-register sa kanila? Very disappointed. Araw naman, ito ay airspace ng Pilipinas. This is part of the Manila Flight Information Region kung saan ang dapat namumuno dito ay yung Civil Aviation Authority of the Philippines. Ito ay nakakabahala. Kailangan nating pag-aralan palalo ito kasi this is a violation of our sovereignty. Ang ML Chowi naman na advance party ng Atin ito Coalition, nakasalubong ang Chinese vessel na may bow number 525. Tingin ng crew, ito ay isang Chinese Navy ship na naglalayag 1 oras mula Pag-asa Island. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Samantala, inaasahang darating ang ML Chowi sa Pag-asa Island ngayong araw, habang ang MV Kapitan Felix Oca naman na na-delay ng 10 oras ang pag-alis kahapon. Inaasahang makakarating sa Pag-asa Island dakong alas 5 ng hapon bukas. Lahat po ng activities natin ay tuloy pa rin. Kahit may onting delay lang tayo, ay gagawin pa rin po natin yung ating mga mission. Kasama na po dyan yung paghahatid ng supplies sa ating mga kababayan sa Pag-asa Island at syempre paghahatid din ng musika kasama ng Moro Beats at gayon din tuloy na tuloy po yung ating pagje-jet ski sa Pag-asa Island. Vicky, sa mga oras na ito ay binubuntutan pa rin kami ng CCG vessel. Samantala, as of 6:20 p.m. ay nasa 133 nautical miles na kami ng northwest ng Busuanga Island. Ayon naman sa Chinese Embassy, ilang beses na raw gumagawa ng mapang-udyok na aktibidad ang Atin ito para umano protektahan ang teritoryo ng Pilipinas, pero sila ay bigo. Patuloy daw nilang poprotektahan ang kanilang teritoryo at karapatan. Samantala, pasado 4:00 naman ngayong araw ay nakarating na ang advance party ng Atin ito sa Pag-asa Island. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino.